Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos ang kumpirmadong balitang nag-resign na sa gabinete ng Pangulo sa Office of the Press Secretary si Attorney Chiloy Garapel, ay lumutang naman ang balitang di umano'y susunod na ang Secretary of National Defense ng Pilipinas na walang iba kundi si Gibo Teodoro. Gaano kaya ito katotoo, mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga, mga kababayan, matapos tila mabalot ng samut-saring issue ang kanyang gobyerno, mga inupo ni Pangulong Marcos para maging bahagi ng kanyang gabinete ay tila isa-isa nang umalis sa pwesto. Wala nga raw isang linggo matapos ang kumpirmadong report na umalis na rin bilang cabinet secretary ng Presidential Communication Office ang veteran lawyer na si Attorney Chiloy Garapel, ay tila masusundan daw ito agad. Lumabas kasi ang ugong-ugong na balita na tila magre-resign na rin raw di umano itong si Defense Secretary Gibo Teodoro. Tila nga raw yata hindi na raw masikmura ang mga nangyayari ngayon sa loob ng gobyerno ni Marcos Jr. at tila sayang naman daw ang kanyang pinag-aralan at katalinuhan kung siya ay magpapagamit lamang. Ito'y base mismo sa naging revelasyon ng former ABS-CBN reporter at well-known veteran political commentator na si Jason Sa, kung saan base sa kanyang naging social media post online, tila maugong na raw ang tila posibleng pagkalas ni Gibo Teodoro sa cabinet post na inalok sa kanya ni BBM at tila iiwan na nito ang opisina ng Department of National Defense. Tila hindi na raw nakakagulang ang mga kontrobersyal na mga balita na ito dahil tila unti-unti na nga raw nabubulgar ang mga baho ng nasa gobyerno. Ayon pa sa nakakagulat na balita na lumabas sa social media, tila marahil sukang-suka na di umano ang ilan sa mga cabinet secretary ng Pangulo dahil sa kung ano ang kanilang nalalaman sa di umano'y mga kabalbalan raw na ginagawa ng nasa gobyerno ngayon. Hati man ang reaksyon ng marami sa ating mga kababayan sa naging shocking news na lumabas online, ngunit tila para sa kanila isa na raw umano itong senyales o pahiwatig na talagang wala umanong matinong ginagawa ang gobyerno ngayon at tila sa dahil sa halip na progreso ang dapat ialay nila sa bayan, tila kahirapan raw ang nararanasan ng marami sa ating mga kababayan. Narito ang shocking news report online at big revelation na inilabas ng well-known veteran TV reporter na si Jason Sa, kung saan tila maugong na raw ang balibalita, hindi na raw nakatiis at tila magbibitiw na di umano sa pwesto ang Defense Secretary na si Gibo Teodoro. Jason Sa posted, resignation sa gabinete. Totoo bang aalis na rin si Gibo? Hindi ako magtataka kung masusundan ang resignation ni President Secretary Chiloy Garapel. Ngayon pa lang, maugong ang usap-usapan. Nabibigay na si Defense Secretary Gibo Teodoro at umaalimbukay ang higing ng bibitiw na rin ang karamihan sa mga cabinet secretaries ni Marcos Jr. Unquote. Kung magkataon man na magre-resign na si Gibo Teodoro, ay tila isa daw itong magandang desisyon ayon sa marami sa ating mga kababayan, kasi sayang lang naman daw ang kanyang katalinuhan at pinag-aralan kung magpapagamit lang daw ito sa mga taong tila sakim sa kapangyarihan at pera. Nang lumabas ang kontrobersyal na balitang ito, ay umani naman ito agad ng samut-saring komento mula sa mundo ng social media at ayon pa sa marami sa ating mga kababayan post online. Salamat po sa mga nag-resign na gabinete ni President BBM. May puso din pala sila at may prinsipyo. Salamat ganun din sana sa mga kapulisan. Please, nakita naman natin iba ang nagpapalakad ng bansa natin. Kaya ipagdasal na sana baguhin ng Diyos ang mga isipan nila, lalo na yung mga sakim sa kapangyarihan. Kaya patuloy tayong manalangin, mga kapatid. Mabuhay Pilipinas! God bless to all. Resignation lang ni Gibo ang hinihintay ng ibang cabinet members. Sayang ka, Gibo, kung magpapagamit ka, international lawyer, top-notcher, licensed pilot, etc. Inaasahan ka ng mga tao. Secretary Gibo Teodoro, gamitin mo sa tama ang talino mo. Yes, huwag kang magpapagamit
sa isang bangag. Second college lang, samantalang ikaw, Secretary Gibo, isang bar top-notcher at ngayon bilang DND Secretary. Sinasapawan ka ni Tambaloslos, umaakto na siya ang Commander-in-Chief at ngayon kay Martin Tambaloslos ka na sumasaludo. Eh di wow, kung totoo na magre-resign si Gibo, it means meron pa rin siyang takot sa Diyos, hiya at malasakit sa mga Pilipino at sa bansang Pilipinas. Pwede ding tapos na papel niya sa gobyerno ni Nyornyor at nagawa na niya ang parte niya, kaya anumang mangyayari sa hinaharap, labas na siya dyan. Unquote. So dito kay Mayor Alice, ang dami na akong nakausap ng mga constituents niya at ang sinasabi lahat, okay nga si Mayor Alice, maraming nabigyan na serbisyo doon sa Bamban. At nagtataka yung mga constituents niya bakit siya pinag-iinitan. So muli, itong ang paghuli sa kanya ay tungo saan? Okay, tungo daw ito sa arrest warrant, well, not arrest warrant, ngunit sa order of arrest for contempt ng Senado dahil daw hindi siya nagpakita sa hearing. Ngayon, flashback. Years ago, di ba may Hello Garci? Hello Garci. Yan. Si Garci, nawala. Mayroon din order ang Senado na magpakita siya doon. Hindi siya nagpakita, instead nagtago. So, tingnan niyo yung difference. Si Mayor Alice, na mayroong order na humarap sa Senado, ay hinabol pa hanggang Indonesia. Gumamit pa ng private jet. Doon kay Hello Garci, ninakaw ang boto. Yun yung may anomalya or may reason to believe na may anomalya dun sa botohan. May anomalya dun sa eleksyon. Meaning may cloud yung presidente at the time, yung legitimacy ng presidente. Mas may dahilan ngayon na pilitin na humarap itong Garci sa Senado. Pero ano nangyari? Nung nag-disappear siya, deadma. Ilang taon nang nakalipas. Pero si Mayor Alice na wala pa talagang krimen at hindi pa maliwanag kung ano yung gusto nilang i-charge sa kanya, ganyan ang nangyayari. Ngayon, bakit may mga selfies? Bakit nakangiti? Bakit ano? Ako, personally, hindi ko ma-blame ang NBI. Si General Marbil, I can blame him because he should know better. Pero bakit may mga ganun na pictures? Alam nyo kasi, nung panahon ni Presidente Duterte, si Mayor Alice, maraming kaibigan yan. Yan cautionary tale, ganyan talaga nangyayari dun sa mga taong kumakapit lang dahil sikat ka, dahil may pera ka, and so on, di ba? Wala namang ding allegation of any wrongdoing on her part. And yun na nga, ang mga constituents niya, consistent. Kasi nakikita nila na grabe daw ang bagsak ng serbisyo sa kanilang, sa town niya. So, muli, nakikita natin na ino-operate talaga siya. Kasi may mga nagsasabi na may makikita kang super galit sa kanya. Na-link lang siya sa Pogos, galit na yung mga tao. Pero muli, konting perspective. Ano ang nagpa-illegal sa Pogo? Yung pagbawi lang ni Presidente Marcos at yung declaration niya na hindi na sila mabibigyan ng permits. Okay, bakit nagiging krimen ang Pogos? Nagkakaroon ng krimen ang Pogos? Yung pagkaakibat daw nito sa organized crime o sa mga sindikato. Pero by itself, without any evidence of wrongdoing, the presumption is legal sila. Pero grabe yung PR na umaandar dito. It can turn black into white, at least in the eyes of the weaker-minded people who are not looking at the evidence. Sorry, weak minds. Talaga nasabi ko pala yan. Kasi kahit walang ebidensya, buong-buo yung paniniwala, may kasama pang galit, may kasama pang, but she's a fugitive, she should be thrown into jail. Bakit ganito? Oh, really? Nasaan yung where is this anger coming from? Ang tingin ko, manufactured yung galit na yan. Pati yung galit dun sa mga Pogos. Now, I'm not saying they're clear or lily white or wala silang kasalanan. On the contrary, marami nga talagang lumalapit na na sindikato dyan sa mga yan. As with anything related to gambling, talagang irresistible yan dun sa mga gangso, sa mga sindikato. Pero, di ba? Wala pong gambling na ginagawa sa Pilipinas, bunga ng mga Pogo. Ayan, sabi ni Ruth Uy, I think they're fanning hatred towards the Chinese dahil sa issue ng WPS. Dahil sa issue ng WPS, kung yun yung issue, bakit hindi nila dinadrumbit yung Escoda Shoal? O nga pala, mukhang talo tayo doon.
Akala ko yung maling term, yung fugitive, yung weak pala. Weak-minded, okay. Sabi ni Modesto, may something fishy sa facial expression ni Alice, naka-happy face siya, di kaya may mangyayaring sabotahe sa part ng mga Duterte. Naiintindihan ko na napapraning talaga ang mga maraming tao because nga sunod-sunod ang atake sa mga Duterte. So, I don't know, maybe they'll try to suborn perjury, pero para sa akin, yung happy face niya ni normal po niya. Yung pagkakaintindi ko, talking to people who know her, normal po yung ganyang itsura niya. Mm. Ray Lumaad says, chismis muna, ano yung kumakalat na picture na iba-iba ang mga ama ng anak ng lalaki? Ng mga, uy, grabe kayo. I think that's a joke. Grabe kayo, sineryoso. Huwag niyo naman karirin. It references a video kasi. So, grabe kayo. Sabi ni Harem, ingat lagi at salamat uli sa mga paliwanag. Na-enlighten talaga ako sa mga bagay-bagay. Kaya laging inaabangan ko live mo. Daming natututunan. So, yun na nga. So, let's not let other people hate on yung mga tao na wala pa namang ebidensya of wrongdoing. Parang yung gusto nilang i-hate sina Pastor Kibuloy. At ang masama niyan, yung hate nanggagaling hindi dito sa sa mga paratang, kundi dun sa religion. It's the 21st century. Ang daming religion. Ang mga Katoliko nga kami sa Maryknoll back in the Dark Ages. Back in the Upper Cretaceous period. Ang turo sa amin sa catechism is that nirerespeto natin lahat ng mga paniniwala. So, pagka ginagamit niyo yung religious bias ninyo to invent a crime of a person, o kaya yung super naniwala kayo na, paano naman yung mga biktima, hindi nyo nga nakita yung mga biktima, you don't even know what happened, they don't even realize that the case had been previously dismissed. Para sa akin, fishy yan na-dismiss na yung kaho, tapos miraculous, may rising from the dead, biglang nagkaroon ng resurrection. Sa akin, magdududa ka talaga unless the evidence is clear, the new evidence is persuasive. Kung hindi hindi yung talagang para tayong nakahampas sa katotohanan, hindi, refiling lang ang ginagawa. Okay? Bago tayo magpatuloy, wag pong kakalimutan, like, share, follow, and subscribe. Pero nagpapasalamat ako sa lahat ng mga bagong nag-follow at sa lahat ng bagong subscribers. Natutuwa naman kami. Thank you very much po. So magpapasalamat muna ako Thank you kay Faye. Kay Faye uli. Kay Eric Cole. Kay Faye. Kay Jack Me. Kay Fail. Kay Tony F. Shop. Kay Fail. Ano pa? Teka, sandali medyo nagkamali ako. Ayan. Kay JJ De La Peña. Kay Faye. Kay Fail. Kay Eric Cole. Kay... Did I miss anybody? JJ De La Peña. Kay JJ De La Peña. So, putol. Maraming salamat kay Fail, kay JJ De La Peña uli. Kay Junjun. Kay Ma'am Telms. Okay. Kay Maton. Kay Bengsky. Kay Ariel. Kay Maton. Kay Dion Philip Hudson. Kay EXR. Kay Mer. Kay Amy 928. Kay Just Marvel. Kay Ma'am Amy uli. Kay Just Marvel. Kay Ma'am Telms. Kay Edsars. Kay Ma'am Telms. Kay XR. Kay Ma'am Telms. Uli. Okay. Thank you rin kay Sam. At kay Oh My Joshua. At kay Edsars. At kay Fail. At kay JJ De La Peña. Kriste. Hi kay Peter Aludino. May mga mugshot si Alice Goa po na na-post sa PTV na ang kaso ay Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kailan tinake yung mugshot na yon? At yun ba yung arrest warrant? May arrest warrant ba siya doon? Kasi ang reason para doon sa kanyang pagdakip is the Senate order.
So, Kiber yung mga yan, obviously wala siyang warrant dun sa mga yan. Parang nangyayari, imbento. O kaya biglang nagkakaroon ng warrant yung tao para magkaroon ng justification. That's even worse. Ay, nako. MS Grants F. Thank you very much po. Ayun, sabi ni Brian, how about Andy Bautista, may order din ng Senate to arrest him, ba't hindi ganyan din ang ginawa? Totoo yun, may padrama-drama pa nga ang NBI na, huhulihin na po namin, napuntiryan na po namin. Nung tinatakot sila ng Senate na hindi sila bibigyan ng budget. Anong ending nun? Binigyan sila ng budget pero wala pa rin huli. Ano po nangyari dun sa demand ni Indonesia na Australian in exchange? Aba, wala na po tayong naririnig dun. Pero tingnan natin kung mabigay si Australian. MS Grants, thank you very much. Thank you din kay Ma'am Delms. Hi kay Ma'am Mary Ann Manalautaw. Hi kay Jovita. Good afternoon kay Ma'am Marichu. Rafi El Kafan, SO from Belgium Truckers. Hi. Thank you kay Ayan, kay Heart Gym, no relation to the other gym. Ito sabi ni Tony Lau, masabi ba nating Filipino citizen si Alice dahil ginastusan ng pera at panahon kung Chinese siya na spy, hindi kaya in-extract na ng China si Alice pagkalabas niya ng Pilipinas? Andito na, nasa Pilipinas na nga, sir. You mean kung Chinese siya, dapat in-extract na siya ng China? Oo. Hindi, alam mo ang masama dun sa ginagawa ng administrasyon, it's so archaic. They're playing on racism. Uli mapaalala ko sa inyo, may maraming salamat sino nagbigay nun. Maganda sa TikTok kasi may animation pag kami binibigay eh. Kay MS Grants F. Thank you po. So, alam niyo kung saan nag-uugat, according to some of my history teachers, kung saan nag-uugat yung natin, yung racism natin sa Chinese, alam niyo kung saan nanggaling yan? A long time ago, there's a pirate named Lima Hong, obviously Chinese siya. He was so notorious, particularly dun sa area natin, diyan sa Pacific at saka sa South China Sea. Pumunta yan si Lima Hong, nag-dock yung pirate ship niya sa Cavite. Pero he sent his men to Intramuros, to Manila. At the time, it was the Spanish colonial period. And nabulaga yung mga Kastila. Kasi before that, nakapasok ang mga pirata sa Intramuros. Before that happened, sure na sure ang mga Kastila na unbreachable ang Intramuros walls. They thought they were very safe. So nung nakapasok ang mga piratang Inchik, hindi na sila, nabagabag sila. In fact, nung panahon ng Kastila, diyan po nag-umpisa yung condescension na minsan ginagamit natin sa mga Chinese. Kasi at the time, Chinese merchants, traders sila, di ba, with the Philippines. And the trade between the Philippines and China goes back to as early, according to the archaeological record, the 9th or 10th century. So, habang tumatagal, dahil masisipag ang mga Chinese later on, the Spaniards would only, di ba yung Intramuros wall, sinasara yan eh. So in the daytime, papapasukin nila yung mga naglalako. Usually yan yung mga Chinese. Tapos sa gabi, sinasarahan nila. Tapos ang mga Chinese, nilalagay nila in ghettos that were called the parians. Parian. Papunta dyan. Parang parian. Huwag ka dito, parian ka. So, they were called ghettos. Parang ghettoization. So dahil natatakot or ayaw ng mga Kastila sa kanila, nilalagay sila sa mga communities. And there was one time when they were massacred. Diba? That's in Philippine history. And we kept pushing them back and pushing them back. So the first parian was inside Intramuros. Di po nagtagal yun, nilipat sila sa labas ng walls. After that, nilipat sila where the Mehan Gardens is now. And then, the reason they were there sa Mehan Gardens for the longest time was because nakaharap yung mga kanyon ng Baluarte de San Diego on the Intramuros walls. So may mga kanyon dun sa Baluarte de San Diego nakatutok dun sa Chinese community.
After that, the last pa riyan is what is now known as Binondo. So, you have to know, you have to understand kung saan po nanggagaling itong anti-Chinese sentiment. Di ba? Why do we look down on them? Why is it so easy na makante yung racism natin against the Chinese? So, si Alice Guo, there are people who accuse her of not being Filipino. Samantalang baliktad yan. Ang tagal na she was already a public official for several years. Tapos ngayon lang maiisip na i-question yung citizenship niya. By this time, the citizenship is presumed. Si Grace po nga na walang kahit anong pruweba, dineclare ng Korte Suprema na Pilipino. Hindi alam ang pinanggalingan niya, iniwan lang daw siya sa simbahan. Hindi kilala ang mga magulang pero dineclare siya na Pilipino. Sabi ni Ms. Minchin, marami nga sa Kongreso may Chinese names. Totoo. Marami nga sa atin singkit eh. And in fact, di ba, pag tinatanong, I have, bakit ang puti mo? Because I have Spanish blood. I have Chinese blood. Hilig natin sa blood eh. Instead of saying, I had Chinese ancestors or I had, blood talaga tayo. Ang hilig natin sa dugo. So, ano naman ang mali? Gumagamit ka pa ng pangalan ko. Ha? Mali ang pag-compare. Mali ang pag-compare ng ano. Ang hina mo naman sa mag-communicate. Magkaiba po yun. Magkaiba, mali naman yung pag-compare. Sige nga, compare. What are we comparing na mali? Sige, sabihan mo ako. Game, waiting. Gusto mo magsalita? Sabi ni Maloy, yung anak ko singkit at maputi na pagkakamalang Vietnamese Chinese dito sa Australia. Sabi ni Ma'am Patty, ongoing na po ang hearing sa Davao City ng human rights violations of the PNP against the KOJC. Parang walang preparado sa state agents magbigay ng opening statement. Mahirap naman po kasi na yung defense nila. And ang opening statements po, hindi po necessary. Hindi po yan requirement. Ang ginagawa lang ng iba is, they make an opening statement para madali. Diba? Parang maliwanag na kaagad kung ano yung stand nila. So, Mina Charles says, ano po ang talagang kaso niya? May nabasa na money laundering at Pogo related. Wala pa ngang fina-file dun sa money laundering at Pogo related. So, paano natin nasabi na fugitive siya? Sabi ni Ma'am Christine, I hope people at least the weak-minded learn the hearings in the legislature are not the same as hearings in court. Alam nyo, yung tool na Trixie, ginagamit pa niya pangalan ko just to attract attention. Yaan nyo na nga siya. Bakit? User 41981, hindi po ako yung Trixie na nire-refer niya. Unjust vexation po ba yung calling her a fugitive? Most likely libel. Bakit pa ulit-ulit yung tanong na kamusta po yung elsewhere sa warrant of arrest? Ang tagal ko na pong ini-explain yan. Ayoko na ng nakakapagod po. Super kakapagod. Alam niyo, nakakatawa dito. Dito lang sa sa comment section ko yung mga mga hindi na nga related yung question tapos galit na galit pa pag nagtatanong. Sabi ni Eric, dapat tinatanggal na yung contempt powers ng Congress o kaya nililimit dun sa mga hindi nagpupunta. Yung, ewan ko ba? Actually, ang ayoko sa Kongreso is the manner in which they conduct their hearings. Yung naiintindihan ko na there are times talaga that call for the Congress to be harsh. Pero ito, halata naman natin na either hindi nila alam yung ginagawa nila or worse. Sabi ni Angelito, may secret deal na daw, matagal na ang Pinas at Indonesia about sa swap ni Alice at Gregor. Under the table na usapan kahapon ng Indonesian military aircraft na nag-take off mula sa Mactan Airport na hinihinalang nakasakay na si Gregor. Kaya pala madali lang binigay si Alice ng Indonesia. Hi kay Rain Olivar. Sabi ni Bugs Bunny, ano pong maganda ang maidudulot pag nakulong po si Alice Go?
Mukha namang hindi magaling mag-Espanyol. Bagay sa'yo pangalan mo. Funny ka. Why need pa ng Congress hearing? May court naman tayo, di ba? I'm sorry for my ignorance. Hindi po. Tama naman po kayo. Sabi ni Lorenciana, ako lang po ba walang audio? Opo. Sabi ni Maghulat ako. Connected po ba Pogo Porac at Pogo Lapu-Lapu City? Hindi ko po alam. Hindi po ako deep into the research on the Pogo industry. Okay, pero bago tayo magpatuloy, pasalamat muna ako ha. Thank you kay Kuya Chris, kay JJ De La Peña Criste, hi kay Rain Olivar, kay JJ uli, sipag ni JJ kay Maloy, kay JJ, kay Heart GM, kay Christopher Lingan, kay JJ uli, Len, thank you very much, at kay Heart GM uli, kay MS Grants SF, salamat po ha. Okay, next. Ay, Teresa Umpar, thank you very much. Kay Kuya Chris at saka, ayan. Sabi ni Drin, reaction niyo po sa nagaganap na hearing now sa Davao with Senator Boto. Hindi ko po alam kasi nagla-live nga po tayo ngayon habang nagaganap yung hearing. Thank you kay Efren. Kaya nga po hindi magtatagal tayo dito sa live na ito kasi nga babalikan ko yung hearing. Thank you for the TikTok. For the Money Ganzi Food Lover. Thank you very much po. Malamang tuloy yung palit ulo. So, atong tanong, lumabag sila? May nilabag ba sila? Alma ang Australia kung binigay nila basta-basta lang yan. Thank you kay Maloy. Kay Maloy uli. Kay Efren Peñaranda Mac. Sabi ni Johnny, good afternoon. Ngayon po kasi grabe yung mga nasa Congress nang i-intimidate. O nga eh. I super understand that. Thank you kay Inzane025. So, ito pa yung fake news. Okay? So, itong ginagawa ng gobyerno, may kumalat na na rumors. Imbis na mag-statement lang, there's no truth to the rumor, ganito. Galit sila, lalabas at sasabihin, do I look sick? Tapos may bukol yung arma na, do I look sick? Parang gano'n yan. Kasi naman, ganito. Yung nagre-reklamo sila about allegedly the fake news, not understanding that it is this. The Constitution doesn't require the speech to be correct. Walang nakalagay dun sa Constitution na dapat totoo lang ang sinasabi mo. Because if that were true, then the fiction writers would have no jobs. The writers of poetry, of short stories, of novels. Diba, wala silang trabaho. At bumubungad na nga yung issue ng supposedly magfa-fact-checking ang Malacanang. Now, there was a program for fact-checking in Malacanang. Noon nandun ako. But the intention was simply to state, for example, ito, and it would only be related to government matters, not to whatever is being spoken of out there, to the national conversation. Thank you kay Maloy, kay JJ, kay Efren Peñaranda. Sabi ni Ms. Biel, mga pasikat po lahat. Akala mo ang lilinis ng mga nasa Senado at Kongreso. Sabi ni Jeffrey, kain po tayo ng durian. Uy, save mo ako ng durian. Huwag niyong ubusin. Dadating pa. Pag pumunta ako dyan, kailangan may makain pa ako. Thank you kay Troy Mendez. Jabonga, thank you very much. Sabi ni Life is a beach. I really don't understand if our Congress is functioning as a judiciary. Kakainis lang. Hindi lang yan. Sila na yung NBI, sila yung judiciary, sila yung Okay. Ma'am Christine says, a Sydney Herald article, July 2024, said Indonesia said it would take death penalty off the table if Haas extradited. Though not sure if Indonesia really said that. The West likes spokespersoning for others. Oo nga. Sabi ni Jessie, pasyal kayo dito sa Tugbok, ma'am. Durian ngayon. Daming durian. Saan ang Tugbok? Sabi ni Degs,
How true na ang FL ang nangingialam sa pwede i-appoint sa bawat agencies ng government, maliit na opisina man o malaki? Well, that's a very persistent and consistent rumor. And there's at least one instance that I know of where she directly removed or tried to remove some officials from office. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!